Update naman tayo sa sitwasyon sa airport terminals ngayong huling Biyernes bago ang Pasko. Kausapin natin si Manila International Airport Authority Head Executive Assistant, Attorney Manuel Jeffrey David. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning po. Pasensya na po, nakamute po pala ako. Good morning po. Yes po. Base po sa inyong monitoring, gaano karaming pasahero po yung inaasahan nating daraan sa ating mga airport terminals? Well, between December 19 and January 5 po, we're looking at around 4.3 million passengers will be going through NAIA po. Opo, nag-increase po ba ito compared sa mga nakarang taon? Yes po. We were looking at around an average of 11% increase po yan from 2023. Okay. Ano mga pagbabago po o adjustments yung asahan ng mga biyahero para sa mga daraan po dyan sa ating mga terminals ngayon? Okay po. Well, marami na po kasing nagawang improvements ang NNIC, no? As far as infrastructure improvements in the terminal is concerned. So kung makikita po nila, number one po, medyo malamig na po or comfortable na po yung temperature sa loob ng terminals. At the same time po, baka makikita rin po nila na may certain improvements po sa mga palikuran natin. So hinabol po iyan para po make sure natin na medyo seamless ang pag-travel ng ating mga kababayan ngayong Kapaskuhan po. Kapag maraming tao, doon po nagkakaroon din ng aberya, hindi ho ba? Ngayon po ba may papangako ng bagong pamunuan na wala na mangyayari ngayong holiday rush? Everybody's preparing for all eventualities po, no? Pero syempre sinasabi nga po natin, hindi naman po natin may iwasan ng lahat ng pangyayari. Pero makaasa po silang lahat na syempre ginagawa naman po natin ang nararapat para maibsan kung meron man pong problema. Ginagawan po ng paraan yan para maitama. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat din po. Si Head Executive Assistant Attorney Manuel Jeffrey David.